In 2025, ang exploration ng langis at gas sa Mindanao ay nakatuon sa parehong mga lugar sa offshore at onshore, kasama ang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao BARMM na tumatanggap ng partikular na pansin dahil sa mga potensyal na mapagkukunan ng petrolyo. Ang Department of Energy, DOE, ay aktibong nagtataguyod ng mga pagsaliksik na ito at nakatanggap ng mga dokumento ng bid para sa mga kontrata ng serbisyo sa rehiyon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Patuloy ang pag-asa ng PXP Energy Corporation, na pinamumunuan ng Tycoon Manuel Pangilinan, para sa posibleng pagsaliksik sa 2 blocks ng petrolyo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM. Nakalistang kumpanya babawal. Sa kabila nito, sinabi ng kumpanya na magpapatuloy ito sa pagsusuri at pag-aaral ng iba pang mga proyekto ng langis at gas sa loob ng Pilipinas. Sa kasalukuyang estado ng geopolitical tension sa West Philippine Sea, maliwanag na ang mga karapatan sa exploration para sa mga yamang langis at gas kahit sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa ay hindi na isang simpleng pambansang kapakanan lamang at ito ay ang eksplorasyon at produksyon, ENP, mamumuhunan na hostage sa proseso. Ngunit habang tumitindi ang pananalakay ng China, patuloy na ipinahiwatig ng mga executive ng PXP Energy na ipagpaliban nila ang pampulitikang desisyon ng pambansang pamahalaan sa karagdagang mga plano para sa kanilang programa sa trabaho sa Recto Bank. Ang petroleum block na iyon ay itinuturing na mayaman sa gas, ngunit ang sukat ng mga reserba ay kailangang kumpirmahin sa pamamagitan ng pinalawig na seismic survey pati na rin ang aktwal na pag-drilling ng mga wells upang ma-verify ang aktwal na potensyal nito sa produksyon. Noong February 26, inilunsad ng DOE at ng Energy Management and Development Services, EMDS, ng DOE at MNRE ang First Conventional Energy Bid Round para sa BARMM, na inilalahad ang mga PDA sa rehiyon para sa mga interesadong stakeholder ng energy na mamuhunan sa eksplorasyon, pagpapaunlad, at produksyon ng coal at petroleum resources. Sa plano ng energy ng huling administrasyon, tinarget ng bansa ang 35% na bahagi ng mga renewable sa power mix ng bansa pagsapit ng 2030. Ang coal, na itinuturing ng lahat bilang may pinakamalaking coal footprint, ay umabot ng higit sa 50%, ipinarating ng mga awtoridad sa mga producer na ang bahagi ng coal ay dapat bawasan upang makamit ang 12% na pagbawas ng greenhouse gases, GHG, nilabanan ng Department of Energy, DOE ang pagbawas sa bahagi ng fossil fuel, na hinahayaan ang merkado na magkaroon ng timpla na sumusuporta sa malinis na mga target ng energy habang pinapatatag ang supply ng kuryente. Samantala, hinimok ng mga katutubo at mga organisasyong civil society ang mga pinuno ng mundo sa United Nations Convention on Biological Diversity, COP16, na magkasundo sa mga fossil fuel-free zone sa Amazon Rainforest at Verde Island Passage ng Pilipinas at protektahan ang biodiversity mula sa langis at gas. Ang aktibidad ng langis at gas ay nagbabanta sa biodiversity sa bawat yugto mula sa exploration at produksyon hanggang sa transportasyon at pagtatapos ng paggamit, sabi ng pahayag, na nilagdaan ng mahigit 140 na grupo. Ang mga operasyon ng industriya at ang paggamit ng mga produkto nito ay nakakagambala sa marupok na ecosystem, sumisira sa mga tirahan, at nagpaparumi sa hangin, tubig, at lupa, na nagtutulak sa hindi mabilang na mga species sa pagkalipol ng tao. Ang Liguasan Marsh sa Southern Philippines na isla ng Mindanao ay isang kilalang reserba ng langis at gas na ine-explore para sa development. Ang marsh ay ang pinakamalaking wetland sa bansa, na sumasaklaw sa 288,000 hektarya, at tahanan ng 100,000 pamilya.